Sa mundo ng sabong may mga pangalan at numerong hindi na mabubura sa kasaysayan. Isa sa mga ito ang 226. Isang simpleng numero sa paningin ng iba pero para sa tunay na sabongero ito ay isang simbolo ng katalinuhan, dedikasyon at alamat. Ang 226 ay hindi basta lahi ng panabong. Ito ay obra isang sining na likha ng isang henyo sa likod ng manukan, si Nini Abilio. Si Nini Abilio, anak ng isang asindero na may dugong Kastila, ay hindi lamang kilala bilang isa sa pinakamagaling na sabongero sa Pilipinas, kundi isa ring maestro sa pagbuo ng pambihirang bloodline. Mula sa Bacolod, dinala niya ang karangalan, isang Visayas sa sabungan, kasama ang kanyang signature lines na kinatakutan ng malalaking derby. Pero higit sa lahat, may linyang may nagiging pabato niya, ang 226. Maraming hakaka kung saan nagmula ang pangalang 226. May ilan nagsabing ito raw ay bilang eksperimento at cruises na ginawa ni Nini bago niya makuha ang perfectong timpla. May mga nagsabi na rin ito na tumutukoy isang personal na code o numero na may sentimental na halaga sa kanya. Pero sa kabila ng mga spekulasyon, isang bagay ang malinaw. Ang 226 ay bunga ng mahabang panahon na obserbasyon, karanasan at diskarte. Ano nga ba ang meron sa 226? Una, ang katawan, itong kurma, di masyadong malaki, hindi rin maliit. Sakto para sa bilis, tikas at lakas. Pangalawa, ang ugali. Ang 226 ay kilala sa pagiging intelligent fighter. Hindi ito sugod lang ng sugod, marunong umatras, maghihintay at sumalakay sa tamang oras. Kumbaga, parang chess player, sa taas ng ruwida, bawat galaw kalkulado. Pangatlo, ang cutting ability. Matalas, mabilis, malinis. Ilan sa mga breeder ang nagsasabing parang may mga mata ang mga paa ng 226, sa pull palagi at sa tama. At higit sa lahat, may puso. Kahit sa sugatan, kahit padyado, hindi ito sumusuko sa laban kung laban. Sa pagbuo ng 226, hindi nagmamadali si Nini. Sabi-sabi ng iba, may pinaghalo si Nini para makabuo ng ganitong bloodline. Iba raw, sabi nila meron itong roundhead, sweater at gray bloodline. Ang ilang pundasyon ito kasi makikita sa katangian ng 226 sa labanan. Ito ay ang roundhead dahil ito ay matalino. Ito ay sweater dahil nanggaling din ito kay Carol Ray Smith na sweater, aggressive at power. At meron daw itong gray dahil meron itong timing sa putur. Ang resulta, isang manok na kumpleto sa lahat na aspeto ng laban. At hindi lang basta tinisting sa backyard, dinalain niya ito sa pinamakalaking laban sa World Slasher, sa bakbakan at sa isang ibang mga eksklusibong fighter derby sa buong bansa. At lahat ay puro big time. Hanggang ngayon, ang 226 ay patuloy na ginagamit bilang base ng maraming modern bloodlines. May mga breeder na kumukuha ng 226 cross para sa pagandahin ng mga manok nila sa timing. May iba namang nagtuloy ng pure na 226 line bilang pamana kay Nini Abilio. Ang impluwensya niya at hindi lang sa lokal kundi sa mga American breeders na rin. Dinala ng iba ng mga bloodlines ni 226 papuntang ba ng Estados Unidos para i-cross at i-hybrid ang kanilang manok panabog. Sa bawat kwento ng panalo, may dugong 226. Sa bawat sabongero, nagbabalik loob sa sabungan, dala ang pag-asa, baka ito ang laban ng 226 ko. Si Mang Boy, taga Negros, ay may kwento din. Di ko malimutan ang laban na yun, kung manok ko tinamaan na sa hita pero parang hindi tinatablat. Piikot, tumaatras, tapos biglang sapol. Nung tiningnan ko kung sabi ng breeder ko, 226 daw yan. Kaya nga pala ganun kalaban, itong lumaban. Iba ang tapang, iba ang talino, iba ang 226. Ang 226 ay hindi ang numero ng isang kwento. Kwento ng dedikasyon ni Abilio, kwentong pagsubok, pagkatalo at tagumpay. At kwento ng libu-libong sabongero na minsan ding nangarap magkaroon ng lahi na hindi lang makapanalo, kundi may puso. Sa tuwing maririnig mo ang 226, tandaan mo, hindi lang ito manok. Ito isang pamana ng isang alamat. Dahil dito, ito ang kwento ng 226 bloodline. Kung ikaw ay tunay na sabongero, na-inspire ka sa kwento ng 226, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang kwento ng mga alamat sa mundo ng sabong. Ito ang lahi ng kampiyon, lahi ng 226. Salamat.